Dumaraing na ang mga babuyan. Dahil nabaha na raw ng imported na karneng baboy ang merkado, bumagsak na ang farm gate price. Nasa 110 pesos na lang daw ang farm gate price o benta ng hog raiser. Sa presyong ito, wala pa raw kita o kaya lugi pa. Kung titignan natin talagang break-even sila or on loss sila. So, pag ganun mangyayari, siyempre, lugi ka, bakit ka pa mag-aalaga? Yun ang mangyayari kung hindi talaga i-stop ng government yung importation ng pork. Kung tutuusin, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi naman kailangan ng maramihang importasyon. Sa datos ng grupo noong 2018, 2.3 billion kilos ang local production ng karneng baboy. Pero pinayagan pa rin ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng 392 million kilos. Dahil dito, 2.7 billion kilos ang naging kabuuang supply. At dahil 1.5 billion lang ang consumption o mabibili sa merkado para sa buong taon, sumobra ng mahigit 1 bilyong kilo ang supply ng karneng baboy. Ibig sabihin, aabot ng 8 buwan ang labis na supply ng baboy. Dapat kasi tinitignan ng Department of Agriculture kung yung local production malaki, binabalance yung import tsaka local production. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture tungkol dito. Pero kung bagsak ang presyo sa farm gate, mahal pa rin sa ilang pamilihan. Kung 110 kasi ang farm gate price, dapat 70 pesos lang ang dagdag para sa presyo ng kada kilo sa palengke. Pero sa Tandang Sora Market, sa halip na 180 kada kilo, 200 pesos ang lamang baboy. Mahal pa rin naman daw kasi ang pasa sa kanila ng mga biyahero. Walang paliwanag, basta bagsak sila. Hindi pa ba bumababa ang baboy? Sabi kong ganun. Tumataas pa nga eh. Yun ang sabi. 200 kada kilo rin ang lamang baboy sa Kamuning Market. Pero bumaba na raw yan ng 20 pesos. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.